Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nakayuko si Lucy habang nakaharap sa mga magulang niya at sa mga magulang ni Gael. Sa tabi niya naman ay si Simon na hawak ang kanyang mga kamay. "What's the meaning of this, pa?" Wika ni Francis Fierro, ang ama ni Gael. "Ang nakita ko ay nakita ko," sabi naman ni Lolo Ramon. "Kailangan panagutan ng anak ninyo ang apo ko." "Nabuntis niya ba si Lucy?" "Hindi ko matatanggap ang ginawa ng anak ninyo sa anak ko. Dalaga ang anak ko." Matigas na sabi naman ng daddy ni Lucy. Malaki at buo ang boses ng daddy niya, kaya nakakatakot talaga kapag nagagalit ito. Huminga ng malalim naman si Gael bago nagsalita. "Wala pong nangyari sa amin ng anak ninyo. Halik lang po iyon. Nothing more, nothing less. Hindi ko po siya kailangang pakasalan. Pero nakapatong ka sa anak ko. Umaasa ka bang maniniwala ako? Hindi ako ipinanganak kahapon. Kailangan mong pakasalan ang anak ko." Dugtong nito. Hinawakan ng mami niya ang braso ng daddy niya. "Huwag ka naman magbiro. I have plans for her. Hindi siya pwedeng magpakasal." Napakagatlabi naman siya. After all this, yun pa rin ang iniisip ng mami niya, na hindi siya makakasali sa pageant once na magpakasal siya. "Hindi ko hahayaang maglakad-lakad iyan sa labas na pagkatapos na nangyari ngayon. Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Na kinukonsente ko ang anak ko na gumawa ng kababuyan sa kung sino-sino lang? Wala akong anak na disgrasyada. Hayaan mo siyang maging housewife. It is what is it." Nasaktan naman siya sa sinabi ng daddy niya. Ganoon na lang ba talaga siya sa pamilya niya? Pakiramdam niya ang liit-liit niya. Pinisil ni Simon ang mga balikat niya para aluin siya. "Pero wala naman pong nangyari. Bakit sila magpapakasal?" Sabi naman ng papa ni Gael. "Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Nakapangako na ako sa anak ko." "Stop this!" Sigaw naman ni Lolo Greg. "Magaganap ang kasal bukas na bukas din." Humarap ito sa anak. "Hindi ka tututol. Alam mo kung ano ang makakasalalay dito. Alam mong kaya kong gawin yon." Napabuntong hininga naman ang ama nito at natahimik na lang. "It is settled then." Malumanay na sabi naman ng Lolo Ramon niya. Magaganap ang seremonya sa beach property ng mga ito. Mabilis na naayos ang requirements dahil na rin sa koneksyon ng mga magulang nila. "Hey, everything will be fine, Lucy." Nginitian naman ni Lucy ang kapatid niya. "Ang bilis ng mga pangyayari, Simon. Hindi ako makahabol. Galit lahat sila sa akin." "Hindi ako. Subukan ka lang nilang saktan. Anong gagawin mo? Bubugbugin ko ng halik, sayang yung kagwapuhan eh." Binatukan naman niya ito. "Hindi na pwede yun. Magiging Mrs. Lucy Fierro ka na. Maghanda ka na. Wala na tayong magagawa pa." "Dapat umiwas ako nung kaya ko pa." "Mali. Hindi kanya dapat hinalikan nung umpisa pa lang. Siya ang nagdala sa'yo sa gulong ito. At ikaw." Inayos nito ang damit niya. "Swerte siya dahil mapapasa kanya ka." Niyakap niya ang kapatid niya. Hindi niya pa alam ang mangyayari pagkatapos ng kasal. Pero sana ay hindi na magalit si Gael sa kanya. Tinawag na sila para bumaba na. Nakahanda na ang lahat. Walang romantiko sa lugar. Walang flowers at candles. Parang may bisita lang na dumating. Hindi ganitong kasal ang pinapangarap niya. Gusto niya yung maglalakad siya sa aisles at masayang mag-aantay ang mapapangasawa niya sa dulo. Too bad. Hindi iyon mararanasan niya. Formal si Gael sa seremonya, ngunit nandoon pa din ang kuryente na dumadaloy sa katawan niya nang hawakan nito ang kanyang kamay upang isuot ang singsing. Nang matapos ang seremonya ay umalis na agad si Miguel at nagtungo sa kung saan. Habang nag-uusap ang kanilang mga magulang at lolo, pumunta muna siya sa dalampasigan upang magpahangin.
Magagabi na at nakatunghay lang siya sa sunset. Sinasalamin ng langit ang nararamdaman niya. Naputo lang ang pagmuni-muni niya nang lapitan siya ng ina ni Miguel. Tumungo siya dahil nahihiya siya rito. Napakaamo na mukha nito. Pero sa mga oras na iyon ay seryoso itong nakatingin sa kanya. Hindi kita gusto para sa anak ko. Parang napugto ang hininga niya. Masakit marinig iyon. Buong buhay niya. Nagsikap siya para makuha ang approval at validation ng mga tao sa paligid niya. Malakas na suntok sa kanya ang marinig iyon. Pinapahalagahan ng anak ko ang kanyang kalayaan at ang kasal na ito ang sisira nun. Wala man ang nangyari sa inyo, hindi ba? Bakit hindi ka nagsalita? Kung nagsalita ka, baka hindi na ituloy ito. Nanatili lang siyang nakayuko at nananahimik. Hindi niya mahanap ang boses. Masyado siyang nasasaktan para magsalita pa. Pwede bang mangako ka sa akin? Tiningnan niya ang ina ng lalaki sa mga mata. Sana sa oras na makahanap ang anak ko ng babaeng magpapaligaya sa kanya. Sana palayain mo siya. Kasal kayo, pero alam kong magmamahal pa siya ng iba. Hindi ka niya mahal, at kilala ko ang anak ko. Baka hindi ka mahalin nun kailanman. Pinapanood lang niya habang naglalakan ito papalayo. What did she do to deserve this? Sa pagkakaalam niya, wala naman siyang ginawang masama sa kahit na kanino. Inakala niya iyon ng ang pinakamasakit, pero the next day, napag-alaman niyang bumiyahe si Miguel kinagabihan patungong Maynila para sumakay na papuntang Japan. Umalis ito ng ganun-ganun na lang. Umalis na rin kinabukasan ng mga magulang ni Gael. Napagkasunduan ng mga magulang nila na magkikita sila uli ni Gael pagkatapos niyang makagraduate ng college. Nakaupo siya sa paborito niyang duyan habang naghihintay sa papalubog na araw. Kaarawan niya pero hindi niya maramdaman. 18 na siya. Matagal niya itong hinintay kasi dalaga na talaga siya. Pero heto siya, miserable at hindi niya alam kung bakit. Napalingon siya at nakita niya si Simon na may dalang lemon square at cheesecake. Kahit papaano napaligaya siya ng simpleng bagay na iyon. Hindi kailanman siya binigo ng kanyang kapatid. Hindi naman pwede ang birthday na walang cake, hindi ba? Napangiti naman siya. Paborito ko ang cupcake na ito. Salamat, Simon. Sorry you had to celebrate this way. Nagibit balikat naman siya. Hindi ko alam kung bakit kailangan maging ganito. Hindi ko nga naramdaman na kasal na ako. Ang dami ko pang gustong gawin. Umiling-iling naman ito. Hindi ko rin sila maintindihan, Lucy. Halik lang yun. Tingnan niya ito na masama. I mean, kahit special yun, halik lang talaga yun. Nasa panang pa ba tayo ngayon ni Rizal? Bumuntong hininga naman ito. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Tandaan mo yan. Ngumiti naman siya. Alam kong marami tayong problema sa pamilya, Simon. Pero hindi ko inakala na haharapin natin ito ngayon. Haharapin ko din ang problema ko. Sooner or later, malalaman ni Daddy na bakla ako. I'm gay. Normal nga na sa isang ama. Hindi iyon usually natatanggap agad. Isa pa kayang military man na umaasa na sa nag-iisang anak niyang lalaki na gusto niyang sumabak din sa pagsusundalo tulad niya. Bakla ka? Napaigtad naman si Simon. Galit na galit ang kanyang ama. Nasa likod pala nila ito. Hinarap niya si Simon na may takot sa mga mata. Hinawakan niya ang kamay nito. Lumapit ang ama nila at hinaklit ang braso ng kapatid niya. Uuwi na tayo. Hinabol niya ang kapatid at ama nang pumasok ang mga ito sa bahay. Natatakot siya para sa kapatid. Hindi niya alam ang kayang gawin ng ama niya rito. Kinausap ng daddy niya ang lolo niya bago sila makaalis. Ilang oras din ang naging biyahe nila pauwi at napakatahimik nila sa sasakyan. Tila ba may bomba na pwedeng sumabog anumang oras. Magkahawak kamay lang silang magkapatid habang magkatabi sila. Siya ang kailangan ng kapatid niya ngayon. Nang makarating sa bahay nila ay pinaalis muna ng mami niya, pansamantala ang mga katulong nila. Alam na niya kung bakit. Lagot talaga sila ngayon. Nakaupo sila magkapatid sa sofa. Naglalakad pabalik-balik ang kanilang ama. Ang mami naman niya ay nakapamaywang sa harap nila.
Saan ba kami nagkulang ng daddy ninyo? Binigay namin sa inyo ang lahat. Isang anak na disgrasyada at isang bakla. Ano bang ginagawa naming mali? Mga wala kayong utang na loob. Isang kahihiyan pagkatapos ng isa. Lumapit ito at dinuro ang mga sentido nila. Hindi ka na nag-iisip. Nagtitimpi lang ako dahil may ibang tao sa loob ng bahay ng lolo nyo. Ano nang mangyayari sa inyo ngayon? Ang bata-bata mo pa, kasal ka na? Hanggang ganda ka na nga lang talaga. Walang isip. Bumaling naman ito sa kapatid niya. At ikaw, bakla ka. Ano, mag-uuwi ka na rin ng lalaki rito? My God, Marcos, anong klaseng mga anak ba ito? Napasinghap siya ng kuwilyuhan ng ama ang kapatid niya. Bakla ka ba talaga? Matapang na hinarap ni Simon ang ama niya. Bakla po ako, Daddy. Hindi ito paste lang. Ito ay ako lang. Sinuntok ng ama ang mukha ng kapatid niya. Napatayo siya at hinawakan ang kamay ng ama. Daddy, please stop. Itinulak naman siya ng ama at binalikan ang kapatid. Magiging sundalo ka pa, Simon. Hindi pwedeng bakla ka. Ayokong maging sundalo. Gusto kong maging fashion designer. Muli ay sinuntok ito ng ama. Tumutulo ang dugo mula sa gilid ng mukha nito. Lalaki ka, Simon. Magte-therapy ka lang kung kinakailangan. Bakla po ako, Daddy. Wala po akong sakit. Hindi ito mental condition lamang. Bakla ako. Take it or leave it. Muli isinuntok ng ama dahilan para madapa ito sa sahig. Mabilis niyang dinaluhan ang kapatid niya. Stop it, Daddy. Tama na po. Umiiling-iling na umalis ang ama niya. Nakatunghay lang sa kanila ang mami nila. Wala itong ginawa. Mukhang natulala pa ito sa mga nangyayari. Itinayo niya ang kapatid bago binalingan ang mami niya. Ina ka namin. Nakakalungkot lang ni hindi niyo kami itinuring na anak. Nang hindi niyo na kami mapakinabangan. We're not money generating machine, Mami. Patawad kung binigaw ka namin. Patawad kung hindi namin kayang maging kung anong gusto niyo. Ikiniya niya ang kapatid sa silid. Ginamot niya ang mga sugat nito at nanatili sa tabi nito hanggang makatulog ito. Habang nakatingin sa sugatang mukha ng kapatid, nakapagpasya na siya. Ayaw niyang nakikitang nasasaktan ang kapatid niya. Gusto niyang maabot nito ang mga pangarap sa kabila ng pinagdadaanan nila. Gusto niyang maging masaya ito. Anong ginagawa mo rito? Nakatayo si Lucy sa harap ng mesa ng kanyang ama. Nakapagdesisyon na siya. Para kay Simon, kaya niya ito gagawin. Nandito ako para makipagkasundo sa inyo, Daddy. Sumandal ang ama sa upuan at tiningnan siya ng mataman. Amuse me. Nag-sign up na ako ng Philippine Military Academy Examination. Para saan? Nakakunot ang noo nito. Ako. Napalunok siya. I'm taking Simon's place. Hayaan mo ako maging sundalo. Lumipas ang ilang segundo bago ito tumawa ng malakas. Mangmang ka talagang bata ka. Kailangan single ka para makapasa ka rito. Ikakakasal mo lang, hindi ba? Nakausap ko na si Lolo. Sinabi kong gamitin niya ang koneksyon niya. Sabi niya, siya ang bahala. Until then, hindi lalabas na kasal kami ni Gael. His family won't know. Tumayo naman ang ama nila. Hindi ito makapaniwala. I can't believe this. Gusto mo ng sundalo na susunod sa yapak mo, hindi ba? Nagdududa pa nga ako kung papasa ka sa examination. Hindi ka matalino at physically fit. At ano namang mapapala mo dito? Hindi mo pwedeng saktan si Simon sa kahit na anong paraan. Hahayaan mo siya. Hahayaan mo siyang gawin at abutin ang pangarap niya. I will pass the PMA examination. Makakapasok ako sa Philippine Army. Kung matatanggal ako, gawin mo ang gusto mo. But until then, hindi mo pwedeng saktan ang kapatid ko. Nang uuyam na ngumiti naman ang ama niya. Baka nga pumalpa ka. Bago pa ako makatapos sa pagbibilang ng daliri ko. Tumango naman siya. Panuurin mo ako, Dad. Matalino si Lucy ngunit lingid iyon sa kaalaman ng mga magulang. Hindi alam ng kanyang ina kung gaano niya kamahal ang pag-aaral. Dahil mas madalas siyang nagmamodelo kaysa nasa classroom. Binabayaran lang ng kanyang ina ang mga tao sa eskwelahan
upang bigyan siya ng maayos na grado. Pero alam niyang kaya niyang higitan pa iyon. Bago ang PMA examination, nag-aral siyang mabuti. Iniisip niya ang kapatid. Ginagawa niya ito para sa kaligtasan ng kapatid niya. Hindi niya sinabi ang plano sa kapatid. Alam niyang pipigilan siya nito. Wala siyang sinabi rito sa tuwing hindi siya nito nakikita. Ni hindi niya binabanggit sa ama kung kailan at saan siya kukuha ng examination. Mayroon itong koneksyon pero gusto niyang itago iyon. Nagsimula na din siya mag-workout. Nanonood siya ng training videos ng mga sundalo at nag-aalangan pa siya kung makakasurvive ba siya sa training na iyon. Nagsimula na siya para kahit papaano ay makapag-adjust ang katawan niya. Nang dumating ang examination, na-intimidate siya sa mga kasama niya. Werdong tingin ang ipinato ng mga ito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. May mali ba sa itsura niya? Umiling-iling na lamang siya at nag-focus sa dapat gawin. She had a goal para kay Simon. Isang araw tinawag siya ng ama. Para silang robot lahat mula noong gabing nasuntok ng ama ang kapatid niya. Civil lang silang lahat. Tila ba mga estranghero sila sa isa't isa. Nakuha ko na ang resulta na mas maaga kaysa sa announcement bukas. Napatigil naman siya. May kinalaman ka ba? Maniwala ka man o hindi, wala akong kinalaman dito. Naisip ko lang na siguro ay oras na para patunayan mo ang sarili sa akin. Kinakabahan na binasa niya ang listahan at nakita niya. De Salva Lucy. Hindi siya makapaniwala. She actually made it. Tumulo ang luha niya habang binabasa ng paulit-ulit ang mga pangalan niya. Nakapasa siya sa unang step. Isipin mo na lang ang gulat ko nang batiin ako ng kasama ko sa military. Tandaan mo ito, Lucy. I will not do anything to make your life easy in the military. Maghihirap ka tulad ng iba. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Tumango siya at muling tiningnan ang listahan ng mga nakapasa. Napagtanto niya na simula ngayon ay hindi na magiging madali ang buhay niya. Nagsisimula pa lang siya. Anong ibig sabihin nito? Nilagay ni Simon ang kapirasong papel sa kama niya. Sinulyapan niya ito at nakita ito ang listahan. The list of PMA passers. Alam ko, Lucy. Ang ibig kong sabihin, bakit ka nasa listahan? Ni hindi ko alam na nag-exam ka. Nagpatuloy naman si Lucy sa pag-aayos ng mga damit niya. Nakaset na pala papunta siya sa Baguio. I don't want you to stop me, Simon. Pero bakit? Para sa'yo. Itinigil niya ang pagtutupi at nilapitan ito. Tandaan mo ito lagi, Simon. Ate mo pa rin ako at gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ako pa rin ang #1 fan mo. Uupo pa rin ako sa front row ng unang fashion show mo. Iisipin mo na lang ito, na ito ang gusto mong gawin. Trust that I can pass everything. Niyakap niya ito. Alam kong marami kang tanong. I'll answer them in time. Gaga ka. Pasalamat ka't mahal kita. Alagaan mo sila mami at daddy. Oo. Nagkukwentuhan na lang sila habang tinutulungan siya nitong mag-ayos. Na mag-dinner naman, naghistorya na naman ang kanyang ina. Bakit hinayaan mo mangyari ito, Marcos? At inilihim niyo pa sa akin ang lahat? Kaswal na kumakain lang naman ang kanyang ama. Hayaan niyo silang gawin ang mga gusto nila. Ano bang nangyayari sa pamilyang ito? Tiningnan siya nito. Ano bang iniisip mo? Just let me be mommy. Sabi niya. Marcos, naririnig mo ba to? I said, hayaan mo sila, Lucille. Nag-walk out ang mami niya. Nagpatuloy sila sa tahimik na pagkain. Nakapagdesisyon na siya. Wala nang balikan ito. Makalipas ang 4 na taon. Masaya si Lucy na nakauwi siya matapos ang graduation. She passed the second handler. Tapos na siya sa kanyang cadet life sa academy. Siya naman ay kinukomisyon bilang second lieutenant sa Philippine Army. Sinalubong siya na mahigpit na yakap ni Simon. Mas gumawa po ito ngayong lumaki na ito. Kung hindi lang niya alam ang sexual orientation nito, ay mapagkakamalan niya itong lalaki talaga. I miss you, bulong nito sa kanya. Ako din, Simon. Nagkaroon sila ng intimate dinner
kasama ang mga malalapit na kamag-anak at ilang kakilala. Maraming nag-congratulate sa kanya, lalong-lalo na ang mga kaibigan ng kanyang ama. It is an understatement na ginapang niya ang pag-aaral. Itong mga nakaraang taon ang maituturing niya na pinakamahirap na taon sa buhay niya. Sa ngayon, maraming test sa kanya at masaya siya na napagtagumpayan niya iyon. Nang makaalis ang mga bisita, nakita niya ang mami niya sa may teres nila. Sumisimsim ito sa kanyang tsaa habang nakatanaw sa malayo. Tahimik siyang lumapit dito at niyakap ito mula sa likod. Bata pa yata siya nang huli niya itong gawin. I'm sorry, Mami. Hindi ako naging gaya ng gusto mo. Hindi ako para maging beauty queen. Ayokong mabuhay sa anino mo, Mami. I want to be my own woman. Masaya ako sa daang tinatahak ko. Sana matanggap niyo ako in the future. I will always love you, Mami. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. Maluha-luha ito. Hinaplos dito ang pisngi niya. You're exactly the woman I wanted you to be. Mas maganda pa sa pinaplano ko, anak. Hindi lahat ng magulang ay may anak na kasing tapang mo. Patawad kung pinilit ko kayo ng kapatid mo. Sana naging mabuti kaming magulang ng daddy mo. Masyado kong iniisip ang imahe ng pamilya natin. Ang sasabihin ng ibang tao. I'm sorry, anak. Niyakap naman niya ito. I love you, Mommy. Magsimula tayo sa umpisa. Hindi ba? Nang gabi ding iyon, habang kumukuha siya ng gatas sa ref, pumasok ang kanyang ama sa kusina at kinausap siya nito. Tuloy pa din ang deal natin. Formal siyang tumango at tumayo sa harapan nito. Yes, Daddy. Mas mataas ang ranggo ko sa'yo. Address me properly. Matigas naman siyang tumayo. Yes, sir. May isang kondisyon lang akong idadagdag sa ating kasunduan. Kumunot naman ang noo niya. Ano kaya yun? Ayaw na makipag-ugnayan sa iyo ni Miguel at ng pamilya niya. Itinago niya ang sakit na nararamdaman sa kanyang ama. Walang araw na hindi sumagi sa isip niya si Gael. Gumagawa na ito ng pangalan sa gaming world. Nagpatuloy naman ang kanyang ama. Papayagan lang kitang makipagkita kay Gael kapag naging captain ka na. That's 2 rank above you. Mahirap yung abutin. Pero bakit po? Ayokong madidistract ka sa pagsusundalo mo. Nagdesisyon kang pumalit sa pwesto ni Simon. Panindigan mo. Pagkatapos noon, umalis na ang kanyang ama. Gusto niya manghina bigla. Napahawak siya sa kwintas niya kung saan naroroon ang singsing nila ni Gael. Sa ngayon, mukhang para sa 2 taon na niya gagawin ang bagay na ito. Para kay Gael at para kay Simon.